Bakit tila paulit-ulit kang inililigtas ng Diyos sa mga pagkakataong dapat ay tuluyan ka ng bumagsak? Bakit sa kabila ng matinding sakit at pagsubok ay may kakaibang lakas na patuloy na bumabangon sa iyong kalooban? Posibleng hindi ordinaryo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy ka pa ring ginagabayan ng langit kahit maraming unos na ang dumaan sa iyong buhay. Habang ang iba ay tuluyang nawawala sa dilim, may mga taong patuloy na hinihila ng Panginoon pabalik sa liwanag dahil may banal na layunin na nakalaan para sa kanila. Kapag paulit-ulit kang inilalayo sa kapahamakan at inilalapit sa pananampalataya, maaring matagal ka nang hinirang ng Diyos mula pa noong araw ng iyong kapanganakan. Maraming lingkod ng Panginoon sa Biblia ang nakaranas muna ng mabibigat na pagsubok bago nila natuklasan ang dakilang misyon na inilaan sa kanila ng langit. Dumaan si Moises sa panganib at pagtatago bago siya ginamit ng Diyos upang iligtas ang bayan ng Israel. Naranasan ni David ang matinding pag-uusig bago siya naging haring pinagpala at ginabayan ng Panginoon. Maging si Jeremias ay pinili na ng Diyos bago pa man siya isilang ayon sa banal na kasulatan. Jeremiah 1 verse 5, "Before I formed thee in the belly I knew thee, and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee." Ipinapahayag ng talatang ito na may mga taong matagal nang kilala ng Diyos at may espesyal na layunin bago pa man sila dumating sa mundong ibabaw. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Habang lumalalim ang iyong pananampalataya, may mga pagkakataong nakakaramdam ka ng kakaibang pagtawag papalapit sa Panginoon kahit maraming tukso at problema ang humahadlang sa iyong landas. May mga gabi na tila hindi mapalagay ang iyong damdamin dahil parang may banal na tinig na kumakausap sa iyong puso. Kapag paulit-ulit kang inililigtas sa kapahamakan at binibigyan ng bagong pag-asa sa gitna ng kahirapan, malaking senyalis iyon na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Bawat sugat at bawat luha na naranasan mo ay maaaring bahagi ng paghahanda ng langit para sa mas dakilang layunin. Marahil habang pinakikinggan mo ang mga palatandaang ibabahagi mamaya, ay mas mauunawaan mo kung bakit hindi ka kailanman iniwan ng Panginoon sa bawat yugto ng iyong buhay. Unang palatandaan, paulit-ulit kang iniligtas ng Diyos mula sa kapahamakan. Maraming pagkakataon sa buhay mo na muntik nang matapos ang lahat, ngunit may hindi maipaliwanag na pangyayari na biglang nagligtas sa iyo mula sa panganib. Akala ng ibang tao ay simpleng swerte lamang ang lahat, ngunit malalim sa iyong puso ay nararamdaman mong may kamay na gumagabay sa bawat hakbang mo. Dumaan ka man sa matitinding problema, mabibigat na pagsubok at masasakit na karanasan, ay nananatili ka pa ring buhay at patuloy na lumalaban araw-araw. Hindi pangkaraniwan ang paulit-ulit na pagligtas ng Panginoon sa isang tao, lalo na kapag maraming beses nang muntik mawala ang pag-asa, ngunit may himalang dumarating sa tamang oras. Kapag madalas kang inilalayo ng langit sa kapahamakan kahit hindi mo namamalayan, malaking palatandaan iyon na may espesyal na layunin ang Diyos para sa iyong buhay. May mga sandali na halos mawalan ka na ng direksyon, ngunit may mga tao o sitwasyong biglang ipinadala ang Panginoon upang gabayan ka pabalik sa tamang landas. Naranasan mo na ring mapalayo sa maling gawain dahil may kakaibang takot at kaba na pumipigil sa iyong puso bago pa man mangyari ang mas malaking kapahamakan. Kapag hinirang ng Diyos ang isang tao, hindi niya hahayaang tuluyan itong mapahamak dahil may banal na plano siyang nais tuparin sa buhay nito. Maraming pagkakataon na kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, ay lihim siyang kumikilos upang protektahan ka laban sa mga panganib na hindi kayang makita ng ordinaryong mata. Habang lumilipas ang panahon, ay mas lalo mong mauunawaan na hindi aksidente ang lahat ng pagligtas na naranasan mo mula noon hanggang ngayon. Psalm 91 verse 11, "For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways." Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil malinaw na ipinapakita na may mga anghel na inuutusan ng Diyos upang bantayan at gabayan ang mga taong mahalaga sa Kanya. Kapag maraming pagkakataon na tila imposible kang makaligtas,
ngunit nakaraos ka pa rin ng ligtas, maaaring bahagi ka ng mga taong may espesyal na paggabay mula sa langit. Hindi lahat ng tao ay agad nakakaunawa kung bakit paulit-ulit silang inililigtas ng Panginoon, ngunit darating ang araw na mahahayag din ang dahilan ng lahat ng iyon. Madalas ding dumaan sa matitinding laban ang mga taong may banal na misyon dahil alam ng kadiliman na may magandang plano ang Diyos para sa kanilang kinabukasan. Bawat pagsubok na halos sumira sa iyong pagkatao ay nagiging dahilan upang mas tumibay ang iyong pananampalataya at mas lumapit ka sa Panginoon. May mga gabing umiiyak ka habang nagtatanong kung bakit napakaraming hirap ang dumarating sa iyong buhay. Ngunit hindi mo namamalayan na pinapalakas ka na pala ng Diyos. Hindi man agad makita ng iyong mga mata ang buong plano ng Diyos, ay patuloy siyang kumikilos upang ihanda ka sa dakilang misyong nakalaan para sa iyo. Ikalawang palatandaan, malalim ang nararamdaman mong koneksyon sa Diyos kahit bata ka pa lamang. Habang ang ibang tao ay abala lamang sa mga bagay ng mundo, madalas namang humahanap ng katahimikan ang iyong puso upang manalangin at lumapit sa Panginoon. Bata ka pa lamang ay mayroon ka ng kakaibang paggalang at takot sa Diyos kahit walang nagtuturo ng malalim tungkol sa pananampalataya. Kapag nakakarinig ka ng mga salita tungkol sa langit, kabanalan, at pag-ibig ng Panginoon ay tila may init na bumabalot sa iyong damdamin. Hindi maipaliwanag ng ordinaryong pag-iisip kung bakit may mga taong natural na hinahatak, papalapit sa presensya ng Diyos habang lumalaki sila sa mundong puno ng tukso. Posibleng maagang kinilos ng langit ang iyong puso dahil matagal ka nang nakatakdang gamitin ng Panginoon para sa dakilang layunin. Maraming pagkakataon na kahit dumaan ka sa masasamang impluensya, ay may bahagi ng iyong kalooban na patuloy na bumabalik sa tama at mabuting landas. Naranasan mo na ring makaramdam ng lungkot matapos gumawa ng maling desisyon dahil hindi mapakali ang iyong konsensya sa tuwing nalalayo ka sa Diyos. Kapag hinirang ng Panginoon ang isang tao, kadalasan ay maaga pa lamang, ay ginagabayan na niya ang puso nito upang makilala ang kabutihan at kabanalan. May mga gabi rin na tila hindi kumpleto ang iyong pakiramdam hanggat hindi ka nakakapagdasal at nakakapagpasalamat sa Diyos. Hindi lahat ng tao ay nakakaramdam ng ganitong klaseng pananabik sa presensya ng Panginoon. Kaya malaking palatandaan ito ng espiritual na pagtawag. Matthew 5 verse 8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Napakaganda ng mensahe ng talatang ito dahil ipinapakita na ang pusong malinis at tunay na naghahanap sa Diyos ay mas malapit sa kaniyang presensya at paggabay. Kapag bata ka pa lamang ay malalim na ang iyong pananampalataya at madaling naantig ang iyong damdamin sa mga banal na salita, maaaring may espesyal na layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Banal na pagtawag ang madalas na dahilan kung bakit may mga taong hindi mapigilan ang kanilang sarili na patuloy na hanapin ang Panginoon kahit gaano kahirap ang buhay. Habang tumatanda ka, ay mas lalo mong napapansin na hindi kayang punan ng material na bagay ang bakanting bahagi ng iyong puso. Kahit nakakaranas ka ng kasiyahan sa mundo, ay mayroon pa ring malalim na pananabik na makaramdam ng tunay na kapayapaan mula sa Diyos. Madalas ka ring nakakaramdam ng kakaibang paghipo sa iyong damdamin tuwing nakakarinig ng panalangin, awiting papuri at mga salitang mula sa Biblia. Kapag masyadong malakas ang paghila ng iyong puso papunta sa Panginoon, hindi malayong isa ka sa mga taong matagal nang inihanda para sa banal na gawain. Hindi aksidente ang malalim mong koneksyon sa Diyos dahil may dahilan kung bakit paulit-ulit kang inilalapit ng langit sa Kanya. Bawat panalangin na lumalabas mula sa iyong puso ay unti-unting bumubuo sa landas na nais tahakin ng Diyos para sa iyong kinabukasan. Ikatlong palatandaan, dumadaan ka sa matitinding pagsubok na nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Hindi pangkaraniwan ang dami ng hirap na iyong pinagdaanan dahil may mga laban sa buhay na halos sumira na sa iyong puso at isipan, ngunit patuloy ka pa ring lumalaban hanggang ngayon. Habang ang ibang tao ay madaling sumusuko sa problema, may kakaibang tibay na unti-unting nabubuo sa iyong kalooban sa bawat sakit na iyong nararanasan. Madalas na ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang ihanda ang isang tao sa mas malaking layunin na hindi agad nauunawaan habang nangyayari ang paghihirap.
Kapag hinirang ng langit ang isang kaluluwa, kadalasan ay dumaraan muna ito sa apoy ng pagsubok upang maging matatag ang pananampalataya at pagkatao. Maraming pagkakataon na pakiramdam mo ay nag-iisa ka at walang nakakaunawa sa bigat na iyong dinadala. Ngunit hindi ka kailanman iniwan ng Diyos sa gitna ng iyong pagdurusa. Kahit paulit-ulit kang nadadapa, ay mayroon pa ring lakas na bumabangon sa iyong puso upang ipagpatuloy ang laban araw-araw. Hindi simpleng aksidente ang kakayahan mong manatiling matatag matapos ang lahat ng sakit na dumaan sa iyong buhay. Kapag mas mabigat ang pagsubok na ipinaparanas sa isang tao, madalas ay mas dakila rin ang misyong inihahanda ng langit para sa kaniya. James 1 verse 12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried he shall receive the crown of life. Makapangyarihan ang mensahe ng talatang ito dahil ipinapakita na may gantimpala ang mga taong nananatiling matatag sa gitna ng matitinding pagsubok at tukso sa buhay. Kapag patuloy kang lumalaban, kahit pagod na ang iyong puso at isip, hindi malayong pinapalakas ka ng Diyos para sa mas mataas na layunin. May mga panahon na halos mawalan ka na ng pag-asa, ngunit biglang may kapayapaang pumapasok sa iyong damdamin kahit hindi mo maipaliwanag kung saan nanggagaling. Madalas na kumikilos ang Diyos sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ng isang tao upang ipakita na walang imposible sa kaniyang kapangyarihan. Bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay unti-unting nagiging dahilan upang mas lumalim ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kapag mas marami kang pinagdaan ng sakit, ngunit nananatili ka pa ring mabuti at mapagpakumbaba, malaking sinyalis iyon ng espiritual na paglago na galing sa Diyos. Habang tumatagal ang panahon, ay mapapansin mong hindi ka na katulad ng dating madaling masira at mawalan ng pag-asa sa bawat problema. Mas naging matatag ang iyong puso dahil tinuruan ka ng mga pagsubok na umasa lamang sa Panginoon sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Maraming tao ang nawawala sa dilim ng kanilang paghihirap, ngunit may kakaibang liwanag na patuloy na umaakay sa iyo pabalik sa pananampalataya. Kapag patuloy kang binabangon ng Diyos matapos ang bawat unos sa iyong buhay, malaking palatandaan iyon na may mahalagang plano siyang nais tuparin sa pamamagitan mo. Ika-4 na palatandaan. Madalas kang makaramdam ng kakaibang babala sa iyong puso bago mangyari ang isang masamang bagay. May mga pagkakataon na bigla kang kinakabahan o hindi mapalagay. Kahit wala namang malinaw na dahilan sa umpisa, kalaunan ay mapapansin mong tama pala ang naramdaman mo dahil may masamang pangyayaring nangyari o may panganib na naiwasan. Hindi lahat ng tao ay may malalim na espiritual na pakiramdam na kayang makadama ng babala bago dumating ang kapahamakan. Kapag madalas kang ginagabayan ng ganitong uri ng pakiramdam, maaring kumikilos ang Diyos upang protektahan ka sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Maraming lingkod ng Panginoon sa Biblia ang ginabayan ng banal na babala upang makaiwas sa panganib at mapanatili ang kanilang misyon. Nakatanggap si Jose ng mensahe sa panaginip upang iligtas si Jesus mula sa nakaambang panganib noong panahon ng paghahari ni Herodes. Ipinapakita ng mga pangyayaring iyon na kayang gumamit ng Diyos ng iba-ibang paraan upang gabayan at protektahan ang kaniyang mga pinili. Kapag may malalim kang pakiramdam na pumipigil sa iyo sa maling desisyon, huwag basta baliwalain ang tinig na iyon sa iyong puso. Proverbs 3 verse 5 and 6, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita na hindi lahat ng bagay ay dapat ibase lamang sa sariling pag-iisip dahil may mas mataas na karunungan na nagmumula sa Diyos. Kapag ginagabayan ka ng kakaibang pakiramdam na naglalayo sa iyo sa panganib, maaring bahagi iyon ng banal na direksyon ng Panginoon sa iyong buhay. May mga tao ring bigla na lamang nawawala sa iyong paligid. Kahit malapit sila sa iyo noon, at kalaunan ay malalaman mong inilalayo ka pala ng Diyos sa maling impluensya. Madalas na kumikilos ang langit sa tahimik na paraan upang iligtas ang isang tao mula sa sakit, kapahamakan at kapangyarihan ng kasamaan. Hindi agad nauunawaan ng tao kung bakit may mga biglaang pagbabago sa kaniyang buhay. Ngunit may dahilan kung bakit pinapayagan ng Panginoon ang mga iyon. Kapag mas lalo kang inilalayo sa mga sitwasyong maaaring makasira sa iyong pananampalataya, malaking palatandaan iyon na binabantayan ka ng Diyos.
Habang tumatagal ay mas natututo kang makinig sa tahimik na gabay ng Panginoon sa loob ng iyong puso. Mas nagiging malinaw sa iyong damdamin kung alin ang tama at alin ang maaaring magdala ng kapahamakan sa iyong buhay. Hindi aksidente ang paulit-ulit mong pag-iwas sa panganib dahil may banal na kamay na patuloy na umaalalay sa bawat hakbang mo. Posibleng matagal nang kumikilos ang Diyos sa iyong buhay upang ingatan ka at ihanda sa misyong nakalaan para sa iyong kinabukasan. Ikalimang palatandaan, hindi ka mapalagay kapag malayo ka sa Diyos. Kapag nalalayo ka sa panalangin at pananampalataya ay parang may mabigat na pakiramdam na bumabalot sa iyong puso at isipan. Kahit abala ka sa maraming bagay, ay mayroon pa ring bahagi ng iyong kalooban na naghahanap ng kapayapaan mula sa presensya ng Panginoon. Hindi mo lubos maramdaman ang tunay na saya kapag alam mong unti-unti kang napapalayo sa tamang landas na nais ng Diyos para sa iyo. Kapag hinirang ng langit ang isang tao, madalas ay hindi siya pinapayagang maging payapa habang namumuhay ng malayo sa Diyos. Maraming pagkakataon na sinusubukan mong punan ng makamundong bagay ang lungkot sa iyong puso, ngunit hindi pa rin nawawala ang pakiramdam ng kakulangan. Nauunawaan ng Panginoon ang laman ng iyong damdamin, kaya patuloy kanyang tinatawag pabalik sa kaniyang presensya at pagmamahal. Habang lumalalim ang iyong karanasan sa buhay, ay mas napapansin mong walang anumang bagay sa mundo ang kayang pumalit sa kapayapaang galing sa Diyos. Kapag mabilis kang nakakaramdam ng guilt matapos gumawa ng pagkakamali, malaking palatandaan iyon na buhay ang iyong konsensya at kumikilos ang Panginoon sa iyong puso. Psalm 42 verse 1. As the heart panteth after the water brook, so panteth my soul after thee, O God. Napakaganda ng kahulugan ng talatang ito dahil inilalarawan nito ang matinding pananabik ng kaluluwa na mapalapit sa Diyos katulad ng isang uhaw na hayop na naghahanap ng tubig. Kapag malalim ang paghahanap ng iyong puso sa presensya ng Panginoon kahit maraming tukso sa paligid, maaaring matagal ka nang tinatawag ng langit para sa banal na layunin. May mga gabi na hindi ka mapakali hanggat hindi ka nakakapagdasal at nakakapaglabas ng laman ng iyong puso sa Diyos. Madalas ding may mga pagkakataon na bigla kang naantig habang nakakarinig ng awiting papuri o mga salitang mula sa Biblia. Hindi lahat ng tao ay madaling naabot ng ganitong klaseng espiritual na paghipo, kaya malaking palatandaan ito ng espesyal na koneksyon sa Panginoon. Kapag mabilis kang bumabalik sa pananampalataya, matapos kang madapa sa kasalanan, malinaw na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Habang tumatagal ang panahon, ay mas nauunawaan mo na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pera, kasikatan o material na bagay. Mas nagiging mahalaga para sa iyo ang pagkakaroon ng malinis na puso at malapit na relasyon sa Panginoon kaysa sa pansamantalang saya ng mundo. Hindi aksidente ang malalim mong pananabik sa Diyos dahil may banal na dahilan kung bakit paulit-ulit kang inilalapit ng langit sa Kanya. Posibleng hinuhubog ka ng Panginoon upang maging ilaw at inspirasyon sa mga taong nawawalan ng pananampalataya at pag-asa. Ika-6 na palatandaan, maraming tao ang lumalapit sa iyo upang humingi ng payo at comfort. Kahit tahimik ka lamang at hindi palaging nagsasalita, ay may mga taong komportable na magbukas ng kanilang problema at hinanakit sa harap mo. May kakaibang kapayapaan silang nararamdaman kapag kasama ka, kaya hindi nila namamalayan na nailalabas nila ang bigat na matagal nang dinadala ng kanilang puso. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang magbigay ng gaan sa damdamin ng iba, sa simpleng pakikinig at pag-unawa lamang. Kapag madalas kang lapitan ng mga taong sugatan, nalulungkot at nawawalan ng pag-asa, maaring ginagamit ka ng Diyos upang maging daluyan ng kaniyang pagmamahal. Maraming beses mo nang naranasan na kahit pagod ka rin sa sariling problema, ay nagagawa mo pa ring magbigay ng lakas ng loob sa ibang tao. May mga pagkakataon na hindi mo alam kung bakit tama ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig, ngunit kalaunan ay sasabihin nilang nakatulong iyon ng malaki sa kanilang buhay. Madalas na kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng mga simpleng tao upang pagaanin ang sakit at pagdurusa ng iba. Kapag natural sa iyong puso ang tumulong at umunawa sa kapwa, malaking palatandaan iyon na may banal na paggabay sa iyong buhay. Galatians 6 verse 2. Bear ye one another burdens and so fulfill the law of Christ.
Napakalalim ng mensahe ng talatang ito dahil ipinapakita na mahalaga sa Diyos ang pagtulong at pakikiramay sa mga taong nahihirapan at nasasaktan kapag ginagamit ka upang palakasin ang loob ng ibang tao sa panahon ng kanilang kahinaan. Maaaring bahagi iyon ng misyong inilaan ng langit para sa iyo. May mga taong bigla na lamang gumagaan ang pakiramdam matapos kang makausap kahit hindi mo naman intensyong maging espesyal sa kanilang buhay. Madalas ding may kakaibang wisdom na lumalabas sa iyong mga salita, lalo na kapag may taong nangangailangan ng gabay at encouragement. Hindi aksidente ang kakayahan mong makapagbigay ng comfort dahil may mga taong pinipili ang Diyos upang maging ilaw sa panahon ng kadiliman ng iba. Kapag marami kang natutulungang tao kahit sa simpleng paraan lamang, malaking sinyalis iyon na kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan mo. Habang tumatagal ay mas lalo mong napapansin na hindi lamang para sa sarili mo ang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Mas lumalalim ang iyong pag-unawa sa sakit ng ibang tao dahil ginamit din ng langit ang sarili mong mga sugat upang matuto kang umunawa at magmahal. Hindi man palaging madali ang pagdadala ng problema, ng iba ay may kapayapaang dumarating sa tuwing nakakatulong ka sa mga nangangailangan. Posibleng matagal ka nang hinuhubog ng Diyos upang maging instrumento ng pag-asa at pagmamahal para sa mga taong nawawala ng lakas sa buhay. Ikapitong palatandaan, pakiramdam mo ay may mas malaking layunin ang buhay mo. Kahit anong abutin mong tagumpay sa mundo, ay mayroon pa ring malalim na pakiramdam sa iyong puso na parang may mas mahalagang bagay kang kailangang gawin sa buhay. Hindi nawawala sa iyong kalooban ang pananabik na makatulong, makapagbigay inspirasyon at makagawa ng bagay na may tunay na kabuluhan para sa ibang tao. Habang ang iba ay kontento na sa simpleng pamumuhay, may kakaibang apoy sa loob mo na nagtutulak upang hanapin ang tunay na dahilan ng iyong pag-existence sa mundong ito. Kapag madalas mong maramdaman na may banal na tungkulin kang dapat tuparin, maaring matagal nang itinanim ng Diyos ang misyong iyon sa iyong puso. Maraming pagkakataon na hindi mo maipaliwanag kung bakit hindi ka lubos na nasisiyahan sa pansamantalang kasiyahan na iniaalok ng mundo. Mas hinahanap ng iyong kaluluwa ang mga bagay na may lalim kabuluhan at koneksyon sa pananampalataya at kabutihan. Madalas ding may kakaibang pagnanais sa iyong damdamin na maging dahilan ng pag-asa at pagbabago sa buhay ng ibang tao. Kapag paulit-ulit kang hinihila ng iyong puso patungo sa mabubuting gawain, malaking palatandaan iyon na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Ephesians 2 verse 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works which God hath before ordained, that we should walk in them. Napakalinaw ng mensahe ng talatang ito dahil ipinapakita na nilikha ng Diyos ang tao na may partikular na layunin at mabubuting gawain na nakatakda bago pa man tayo isinilang. Kapag malalim ang pakiramdam mong may mas mataas kang misyon sa mundo, hindi malayong bahagi iyon ng planong inihanda ng Panginoon para sa iyong buhay. May mga panahon na tila hindi ka mapalagay hanggat hindi mo natutuklasan kung ano talaga ang nais ng Diyos na gawin mo. Madalas ka ring naantig kapag nakakakita ng mga taong nangangailangan ng gabay, tulong at pag-asa dahil may bahagi ng iyong puso na gustong umalalay sa kanila. Hindi lahat ng tao ay may ganitong klaseng espiritual na paghahanap, kaya malaking senyalis ito ng banal na pagtawag mula sa langit. Kapag mas lumalalim ang iyong pagnanais na mabuhay nang may kabuluhan at pananampalataya, malinaw na may espesyal na direksyon ang Diyos para sa iyo. Habang tumatagal ang panahon, ay mas nauunawaan mo na hindi aksidente ang lahat ng karanasan at pagsubok na dumaan sa iyong buhay. Bawat sakit, kabiguan at pagbangon ay unti-unting humuhubog sa iyo upang maging handa sa misyong inilaan ng langit. Hindi man agad malinaw ang buong plano ng Diyos, ay patuloy kanyang ginagabayan papunta sa landas na nakatakda para sa iyong kinabukasan. Posibleng hinirang ka ng Panginoon mula pa noong kapanganakan mo upang maging inspirasyon at liwanag sa maraming taong nawawalan ng direksyon at pananampalataya. Ikawalong palatandaan, patuloy kang bumabangon kahit paulit-ulit kang sinusubok ng buhay. Maraming pagkakataon na halos mawalan ka na ng lakas dahil sa sunod-sunod na problema, ngunit may kakaibang tibay na patuloy na bumabangon sa iyong puso. Habang ang ibang tao ay tuluyang sumusuko sa gitna ng matinding pagsubok,
nagagawa mo pa ring lumaban kahit pagod na ang iyong damdamin. Hindi normal ang paulit-ulit na pagbangon matapos maranasan ang matinding sakit, pagkabigo at pagdurusa sa buhay. Kapag patuloy kang tinatayuan ng Diyos sa bawat pagbagsak mo, maaring may espesyal na layunin siyang nais tuparin sa pamamagitan mo. May mga gabing pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Ngunit bigla kang nakakaramdam ng lakas at kapayapaan na hindi maipaliwanag ng ordinaryong pag-iisip. Madalas na ginagamit ng Panginoon ang pinakamabibigat na laban upang patatagin ang pananampalataya ng kaniyang mga pinili. Bawat sugat na iniwan ng iyong nakaraan ay nagiging dahilan upang mas lalo kang lumapit at magtiwala sa Diyos. Kapag mas marami kang napagtagumpayang unos, ngunit nananatili ka pa ring mabuti at mapagpakumbaba, malaking palatandaan iyon ng banal na paggabay sa iyong buhay. Isaiah 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Napakalalim ng kahulugan ng talatang ito dahil ipinapakita na ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon ay binibigyan niya ng bagong lakas upang makayanan ang mga laban sa buhay. Kapag paulit-ulit kang binabangon ng Diyos sa gitna ng iyong kahinaan, malinaw na hindi kanya pinababayaan at may dakilang plano siya para sa iyong kinabukasan. May mga pagkakataon na akala mo ay katapusan na ng lahat, ngunit may mga himalang dumarating na muling nagbibigay liwanag sa iyong landas. Hindi agad nauunawaan ng tao kung bakit napakaraming pagsubok ang kaniyang dinaranas, ngunit madalas ay bahagi pala iyon ng paghahanda ng langit para sa mas malaking misyon. Madalas ding mas lumalalim ang pananampalataya ng isang tao matapos niyang maranasan ang matinding sakit at pagdurusa. Kapag hindi ka tuluyang nasisira ng mga laban sa buhay bagkus, ay lalo kang tumitibay. Malaking senyales iyon na kumikilos ang Diyos sa iyong pagkatao. Habang tumatagal ang panahon, ay mas lalo mong napapansin na hindi ka nakatulad nang dating madaling mawalan ng pag-asa sa bawat problema. Mas naging matatag ang iyong puso dahil tinuruan ka ng mga pagsubok na kumapit lamang sa Panginoon sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Hindi aksidente ang bawat pagbangon mo matapos ang matitinding unos dahil may banal na kamay na patuloy na umaalalay sa iyong buhay. Posibleng matagal ka nang hinirang ng Diyos upang maging patunay ng kaniyang pagmamahal, kapangyarihan at walang hanggang paggabay sa mga taong nawawala ng pananampalataya. Habang pinapakinggan mo ang mga palatandaang ating tinalakay, maaaring unti-unting nabubuksan ang iyong puso sa mas malalim na katotohanan tungkol sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Maraming pagkakataon na hindi agad nauunawaan ng tao kung bakit kailangan niyang dumaan sa matitinding pagsubok, masasakit na karanasan at paulit-ulit na pagluha bago niya makita ang tunay na layunin ng Panginoon. Bawat sugat na iniwan ng nakaraan ay maaring bahagi ng banal na paghahanda upang mas maging matatag ang iyong pananampalataya at mas lumalim ang iyong relasyon sa Diyos. Kapag patuloy kang ginagabayan, inililigtas at binabangon sa gitna ng lahat ng unos, malinaw na hindi ka kailanman pinabayaan ng langit kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay. Hindi aksidente ang iyong paghinga hanggang ngayon dahil may dahilan kung bakit patuloy kang binibigyan ng Panginoon ng panibagong pagkakataon araw-araw. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, saith the Lord, plans of peace and not of evil, to give you an expected end. Napakalalim ng mensahe ng talatang ito dahil ipinapakita na may magandang plano ang Diyos para sa bawat taong patuloy na nagtitiwala at kumakapit sa Kanya sa gitna ng hirap at pagdurusa. Kahit maraming beses kang nadapa at nasaktan, ay hindi kailanman nawala ang pagmamahal ng Panginoon sa iyong buhay. Patuloy siyang kumikilos sa tahimik na paraan upang ihanda ka sa misyong nakatakda para sa iyong kinabukasan at sa mga taong maaabot mo balang araw. Habang mas lumalapit ka sa Diyos, ay mas lalo mong mauunawaan kung bakit kailangan mong pagdaanan ang mga bagay na dating sumira sa iyong puso. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Nawa ay patuloy mong dalhin sa iyong puso
ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kahit gaano pa kabigat ang laban na iyong kinakaharap araw-araw, kapag dumating ang mga panahong tila gusto mo nang sumuko, manalangin ka lamang at humingi ng gabay sa Panginoon dahil hindi niya pinapabayaan ang mga taong tunay na kumakapit sa Kanya. Bawat luha na tumulo mula sa iyong mga mata ay may katumbas na pag-asa at pagpapalang inihahanda ng langit sa tamang panahon. Hindi man agad makita ng iyong mga mata, ang buong plano ng Diyos ay patuloy siyang gumagawa ng paraan upang akayin ka papunta sa liwanag at kapayapaan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at gabayan Kanya sa bawat hakbang ng iyong buhay araw-araw.